Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mula po dito sa St. Francis of Assisi Parish dito po sa Cainta. Ngayon po ay November 25, 2023, Sabado. Hatid ko po ang ating unang pagbasa at pagninilay para sa araw na ito. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa unang aklat ng Makabeo chapter 6 verses 1 to 13. Noong mga araw na iyon, naglalakbay ang Haring Antioco sa mga lalawigan sa loob ng bansa. Nabalitaan niya na may lungsod na tinatawag na Ilimain sa Persia. Bantog ito sa kayamanan, sa pilak at ginto. Hindi lamang iyon, pati ang templo roon ay maraming kayamanan, tulad ng mga gintong helmet, baluti at mga sandata. Ang mga ito ay iniwan doon ni Alejandrong anak ni Haring Felipe ng Macedonia, ang kauna-unahang hari sa Gresya. Sa paghahangad ni Antioco matamo ang mga kayamanang ito, binalak niyang lusubin ang lungsod. Ang balak na ito ay umabot sa kaalaman ng mga taga roon. Nabigo ang kanyang panukala sapagkat nilabanan siya ng mga taga roon. Malungkot siyang umurong at nagbalik sa Babylonia. Nasa Persia ang Haring Antioco nang may magbalita sa kanya na napipilan at umurong ang mga hukbong pinasalakay sa Judea. Nabalitaan din niya na si Lysias at ang malaking hukbo nito ay napaurong din ng mga Israelita. Ano pat ang mga Israelita ay bantog na sa lakas dahil sa nabihag nilang mga tauhan at kagamitan ng mga hukbong kanilang nalupig. Umabot din sa kaalaman niya na inalis na ang tinatawag niyang kalapastanganan, walang kapantay na inilagay niya sa altar sa Jerusalem at ang templo ay pinaligiran ng mataas na pader. Pati ang kanyang lungsod ng Bet-sur ay iginawa ng kuta. Sa mga balitang ito ay natakot ang hari at lubang na bahala. Bunga ng kanyang mga kabiguan, siya'y nagkasakit at naratay sa banig ng karamdaman. Maraming araw na nanaig sa kanya ang matinding kalungkutan hanggang sa maramdaman niyang malapit na siyang mamatay. Dahil dito, tinawag niya ang lahat niyang mga kaibigan at ganito ang sinabi, "Matagal na akong di makatulog dahil sa pag-aalala. Naitatanong ko sa aking sarili kung bakit ko dinaranas ang ganitong kahirapan. Alam naman ninyong hindi ako mahigpit sa aking pamamahala. Ngunit naaalala ko ang aking masamang ginawa sa Jerusalem. Inalis kong lahat ang mga kagamitang pilak at ginto sa templo at ipinapatay ko ang mga mamamayan ng Judea kahit walang dahilan. Alam kong ito ang dahilan ng aking mga kahirapan. Ngayon, ako'y mamamatay sa ibang lupain." Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. At mula pa rin po dito sa St. Francis of Assisi, dito po sa may Cainta. Hatid ko po ang ating pagninilay sa araw na ito. Narinig natin po ang pagtatapos ng kwento ng pagpapahirap o pagtatapos ng paghahari ni Haring Antioco na siyang naging napakamalupit para po sa mga Israelita na nagpahirap at nagpasunod po para sa pagsuway ng mga Israelita sa pinag-uutos ng Diyos. Lalo tigit sa mga kwento na natunghayan natin na pinipilit niyang kumain ang mga tao ng ipinagbabawal ayon sa kautusan na ipinagkaloob sa mga Israelita. At ngayon po, patapos na ang kanyang buhay, hindi na siya nagtagumpay sa kanyang mga binalak na sakupin, nag-aklas na rin at nagtagumpay naman ang mga Israelita sa pakikipaglaban. At maganda rin na mapagnilayan natin ang puntong ito, no, na talagang kahit kailan hindi po magwawagi ang kasamaan sa laban sa kabutihan. Maaring sa umpisa nagwawagi sila, nagtatagumpay sila, pero hindi ito talaga ipinagkakaloob ng Panginoon na sila ay maghari ng pangmatagalan, no, kundi pansamantala, no, upang matutunan din natin talaga ang kumapit at magtiwala sa kapangyarihan ng Panginoon. Ito yung isang bagay siguro na kapupulutan din natin ng aral sa bahaging ito ng ating unang pagbasa. No? Na huwag tayong mawala ng pag-asa,
huwag tayong mawala ng tiwala sa Diyos. Kung tutuusin nga, napakabait pa ng Diyos kay Haring Antioco dahil nabibigyan pa siya ng pagkakataon para pagsisihan ang kanya po mga kamalian na nawa maitama pa dahil ganun po kabuti ang Diyos. Kaya sana po mas manatili tayong matatag sa ating pong pananalig, pananampalataya sa Panginoon. Muli, sa mapagpalang araw sa inyo pong lahat.